ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga naiwan tayo na talaga namang iisipin kung saan eksakto naiwan. At kung hindi makita ay siguradong manghihinayang ka. May mga naiwan din tayo na minsan ay iniisip natin na hayaan na lamang nang walang panghihinayang. Ikaw, kapuso, ano ba ang mga nangyari sa buhay mo na binaliwala mo? At ang mga sobrang nanghihinayang ka? Dear Papa Dudut, ako po si Joanne, 30 years old at ang kwento ko po ay naganap lamang kamakailan. Mga 6 na buwan lang siguro ang nakalipas. Work from home lamang po ako kaya madalas na nasa unit lamang ako na talaga naman pong ini-enjoy ko. Dahil ang unit ko sa condo ay ang fruit of my labor. Pinapaganda ko po talaga ang unit ko. May isang kwarto syempre, toilet and bathroom. Open space po ang aking sala, kusina at dining area. Maluwag naman po ang espasyo pero mas gusto ko po na walang division para mas malaki po siyang tignan. Nilagyan ko din po ng maraming salamin at hindi po dahil sa banidoso ako kundi para lang po mas magmukhang malaki ang unit. Pero kasama na din po doon siguro ang pagiging banidoso ko kasi walang oras na mapadaan ako sa mga salamin na hindi ko tinitingnan ang sarili ko. Maganda naman po ako. Ewan ko nga ba kung bakit ako niloko ng ex-boyfriend ko na si Eli. Si Eli po ang tinutukoy ko. Kaedad ko siya at boyfriend ko ng 12 taon. Papadudot, siya po ang una at huli kong boyfriend. Sinasabi ko pong huli dahil wala pa naman po akong naging boyfriend sa 3 taon na magkahiwalay kami. Wala pa din po sa isipan ko magkaroon uli ng relasyon dahil kahit 3 taon na ay parang kahapon lang nangyari ang hiwalayan. Dahil masakit pa din kapag naiisip ko siya. Lahat po talaga ay ginagawa ko para makalimutan siya. Pero minsan ay hindi ko talaga maiwasan na pumasok siya sa isipan ko. Galit po ako sa kanya kaya ayaw ko siyang makita kahit na kailan. Ang kwento ko po ay nangyari sa mismong kondo na aking nabili at tinitirhan. 6 na buwan ang nakakalipas. Nang makuha ko na ang unit na 2 taong kong hinintay. Matapos kong mabili ito ng pre-selling. Maganda ang kondo dahil kompleto ito sa mga amenities gaya ng gym, pool at may coffee shop, laundromat at convenience store sa ibaba. Mailang shop pa po pero ang 3 nabanggit ko ang pinaka-importante sa akin. Nang makuha ko po ang unit ay agad kong kinumpleto ang mga kulang na bayad para wala na akong masyadong problema. Pero mali pala ang akala ko dahil ang paglipat ko sa kondo na yon ay ang magiging problema ko. Hindi katulad ng lupa, pag bumili ka ay pwedeng makilala mo na agad ang mga katabi mong bahay o kung mauna ka ay makikilala mo kung sino ang bumili ng lupa sa tabi mo. Pero kapag bumili ka naman ng kondo na pre-selling ay hindi mo malalaman kung sino ba ang makakatabi ng unit mo. Yun po ang naging problema ko dahil ang nakatabi ko ay ang taong pinakasusumpa ko at yun nga po ay si Eli. Una kaming nagkita nang magpapalaundry sana ako sa ibaba, Papa Dudut. Good morning! Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Antipatiko ka ha? Bakit? Anong akala mo? Hindi ko ma-afford yung unit dito? Aba, wala naman akong sinasabing ganyan. Tinatanong lang kita kung anong ginagawa mo dito. Ako ang unang nagtanong. Bakit ako ang sasagot?
Pwede mo namang sagutin agad, ang dami mo pang sinabi. Bakit ka ba nandito? Bakit? Ano akala mo? Hindi ko ma-afford ang unit dito? Antipatiko ka talaga ah. Kita mo? Pag ako ang nagsabi, galit ka. Pag ikaw, okay lang. Sagutin mo na kasi. Bakit ka ba nandito? Ano ba yan? Nakita mo namang galing ako sa loob. Ibig sabihin, dito ako nakatira. Nakatira? O pinasok mo yung bahay na yan? Hindi ko pinasok yan. Lumabas nga ako, di ba? Puiset! Bakit ka ba nandito? Nakita mo naman na galing ako dyan sa loob, di ba? Diyan ka nagtatrabaho? Oo. Nasaan yung may-ari ng bahay? Demonyo ka talaga. Ako ang may-ari ng unit na yan. Bakit dito ka pa kasi kumuha ng unit mo? Kung alam ko nga lang, sana sa iba na lang. Ano? Nung kinuha mo ba yung unit mo, alam mo na ako ang makakatabi mo? Natural, hindi. Oh, yun naman pala eh. Ganun din ako. Kung alam ko lang talaga. Kaso nga, hindi. Wala kang pakialam. Thinking out loud lang ako. Init ng ulo. Ano? Ano? Anong ano? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi ko? Ikaw ang lakas mong mambuisit talaga ah. Saan naman galing yan? Buisit! Nakakahiya ka naman. Nagsisisigaw ka dito. Bakit? Wala namang tao ah. Ako? Tao ka ba? Kung hindi ako tao, edi wala ngang tao dito. Ako lang. We, Ikaw buisit ka talaga. Bakit ba sa dinami-dami ng kondo na itinatayo, dito ka pa kumuha sa same floor? Sa katabi ko pang unit. gusto mo ba ibalik ko sa'yo uli ang tanong mo? Bakit ba hindi ka nalang sumagot? Kasi nga, hindi ko naman alam na ikaw ang katabi kong unit sa parehong floor. Kunyari ka pa. Stalker ka talaga. Wow ah! Anong wow? Unang-una, hindi ako stalker. Pangalawa, kung magiging stalker man ako, mamimili na ako. Sinungaling ka. Inalam mo talaga kung saan ako titira. Joan naman, 3 taon na hindi ka pa makamove on? Nakamove on na nga ako. Oh, edi tigilan mo na yung selos mo. Kapal mo. Yuck! Talaga lang ha? Hi Elijah. Ilay na lang. Close ba tayo? Dati. Pwes hindi na ngayon. Edi para tahimik tayo, mag-close ulit tayo. Kapal mo. Diyan ka nang buisit ka. Huwag kang susunod sa akin ha. Magpapalaba ako. Bakit ka nagpapaalam? Kapal mo. Papa Dudut, napakamalas ko naman. Pwede ko namang makita si Lynette, yung kaaway ko nung high school. Bakit si Eli pa? Napakahirap iwasan ni Eli dahil nga po sa nasa iisang floor kami at magkatabi pa kami ng mga unit. Pero susubukan ko pong gawa ng paraan. Ayoko po talagang makita ang pagmumukha niya, Papa Dudut. May kwento ko lang kung bakit ako galit na galit sa kanya. Sinayang niya po kasi ang 12 taon na pagsasama namin. Nagplano na po talaga kaming magpakasal kung hindi niya lang sinira ang tiwala ko. Nabasa ko po sa cellphone niya na may iba siyang karelasyon bukod sa akin. Isang beses na naiwan niya ang cellphone niya at nung tumunog ito ay hindi ko sinasadyang mapatingin sa mensahe. Papa Dudut, kitang-kita ko po kung ano ang tawag niya sa kalaguyo niya. Ang nakalagay sa CP ay baby. Ang kapal ng mukha nila samantalang sa akin ang tawag ni Eli ay Joe. Tapos sa kalaguyo niya ay baby. Hindi man lang ako tinawag na honey o mahal. Kahit be man lang. Tapos ang tawag niya doon sa kalaguyo niya, baby. Napindot ko po nang hindi sinasadya at nabasa ko ang mensahe na naghihintay ako dito sa pinag-usapan natin. Bilisan mo. Demanding pa yung babaeng yon. Bilisan daw ni Eli samantalang ako lagi kong pinagtitake ng time si Eli. Babasahin ko pa po sana yung ibang mensahe kaso biglang dumating itong si Eli at binuksan ang pintuan. Nagmamadaling kinuha ang sipi niya at saka umalis. Pag uwi niya sa inuupahan namin noon ay hindi na niya ako inabutan. Nakitira na muna ako sa kaibigan ko at saka naghanap ng matitirhan ko ng solo. 3 taon ko siyang hindi nakita tapos isang araw, bigla na lang bumalandra sa harapan ko ang pagmumukha niya. Hindi nagbabago ang itsura niya, gwapo pa rin siya at napaisip na lamang ako, hindi siguro talaga nagbabago ang itsura ng isang demonyo.
Kinabukasan para mawala ang gigil ko kay Eli ay nag-gym na lamang ako para pagpawisan at mapalitan ang pagkabanas ko. Sa Eli na yon, Papa Dudut. Paano ba i-on tong treadmill? Ay, ayun. Hi! Excuse me? Paano bang i-oo? Ikaw na naman! Ha? Tanga! Tanggalin mo yung headset mo. Ano? Hindi mo ako nadidinig Akala mo porke gwapo ka pa din mawawala yung galit ko? Hindi! Sinong gwapo? Ha? Sabi ko, sinong sinasabihan mong gwapo? Kasi... Sandali! Wala naman ako sinasabing gwapo ka. So ako ang gwapo? Hindi ikaw. Sino nga? Bakit ba pinipilit mo na may sinabi akong gwapo? Kasi patay na tong headset ko nung nagsasalita ka, kaya nadinig kita. Baka dahil lang sa lakas niyang pinakikinggan mo kaya akala mo may nadinig ka. Okay. Ay, Bakit ka huminga ng malalim? alam mo kung ano-anong nadidinig mo Okay, edi wala ako nadinig. Bakit ka ba nandito? Sasagutin ko ba yan? Pilosopo ka. Ibig kong sabihin, bakit ka ba nandito na naman kung kailan nandito ako? Pakitingnan tong damit kong basang-basa ng pawis. Habang ikaw, parang kakaligo lang. Dahil malinis ako sa katawan ko. Huwag mo nga binabago ang usapan. Bakit ba nandito ka na naman? Porke nandito ako? Ang point ko, basa ako ng pawis. Dahil kanina pa ako nandito sa gym. Ibig sabihin, kanina pa ako nandito at ikaw ang kararating lang. Kunyari ka pa. Inaalam mo talaga ang schedule ko. May schedule ka? Kanino mo binigay? Oo, may schedule ako. Alam nung receptionist ko anong araw at oras ako nagji-gym. Siguro tinanong mo. Baka nakakalimutan mo lang na dito din ako nakatira sa kondo na to. Hindi ko nakakalimutan. Ano na naman ang kinalaman nun sa akin? Dito ako nakatira kaya alam ko rin. Nakakabukas lang nitong gym kahapon. O ano ngayon? Nagtataka lang ako kung paano nalaman ng receptionist ang schedule mo ng pagpunta dito kung kakabukas lang nito kahapon. Wala kang pakialam. Nakakatawa ka naman. Hindi ako komedyante. Hindi ba? Nambubwisit ka na naman baka gusto mo makadinig ka na naman ng hindi maganda sa akin. Hindi pa ba? Kanina pa, di ba? Mas hindi magandang salita ang maririnig mo. Kung sa bagay. Kung sa bagay ano? Ano? Ayan ka na naman Maghanap ka ng mabubwisit mo. Huwag mo nga akong pakikialaman. Ikaw ang tumawag sa akin tapos ako ang nakikialam. Ang ganda-ganda ng pagte-treadmill ko kanina O mag-treadmill ka na uli. Bilisan mo para umabot ka dun sa kabilang kondo. Patawa. Hindi ako komedyante. We, Lumayo ka nga dito. nauna ako dito. Bakit ba kasi nagte-treadmill ka? Dapat nagbubuhat ka doon. Buhati mo yung pinakamabigat. Buhati mo yung buong reception area. Ikaw ba magdidesisyon kung paano ako magpapaganda ng katawan? Wow, nagpapaganda ng katawan. Para manloko na naman ng babae. Excuse lang ha, wala akong niloloko. Ayan na lang Sa sinasabi mong yan, pati sarili mo, niloloko mo. Alam mo, walang mangyayari sa usapang to. 5 naman yung treadmill. Dito ako sa una, ikaw dun sa dulo. Teka, bakit ako yung dulo? Ano to, minamaliit mo kaming mga babae? Paano naman napunta dun yung usapan? Totoo naman Kasi sa tingin mo, dapat nasa dulo lagi ang babae. Lahat na lang may ibig sabihin sa'yo? Kahit may sabihin ka sa akin, hindi kita pakikinggan. Nakakapagod. Ano? Sabi ko, nakakapagod na. Mabuti naman. Kaya kung pagod ka na, umakyat ka na at magpahinga. Concerned? Ewan, buisit. Magbabike na lang ako. Oh, gabi na. Huwag kang magpatawa. Yung stationary bike ang sinasabi ko. Ingat! Che! Papadudot pati pag-gym ko ay nandun pa din si Eli. Pakiramdam ko talagang sinasadya niya na magkita kami palagi. Dalawa lang naman ang naiisip ko kung bakit siya ganon. Unay siguro ay para buwisitin nga ako. O kaya naman ay baka dahil gusto niya akong makita.
Siguro'y nagsisisi na siya kasi nakita niya na ang ganda ko na. Kumpara nung maghiwalay kaming dalawa. I mean, maganda naman po ako dati pa. Mas gumanda lang sa ngayon. Anyway, tinawagan ko po yung ahente na nagbenta sa akin ng unit. Tinanong ko na kung may paraan ba na pwede akong mailipat ng unit at ibang floor. Sinabi lang sa akin na hindi daw pwede yon. Kasi yun na ang kontrata at isa pa ay puno na ang lahat ng units. Kung gusto ko daw ay maghintay ako na may maalis tapos ay bilhin ko yung mababakante. Saka ko ibenta ang unit ko. Pwede naman yung suggestion niya, kaso'y papaano. Lahat kami halos kakalipat lang noon, alangan namang may aalis kagad. Nagtanong ako na kung may iba pa silang kondo na malapit lang sa paligid. Kasi gusto ko na ang lugar na yon, malapit kasi sa lahat. Sabi meron daw, kaya natuwa naman ako. Gagawin ko yung suggestion niya na bumili ng ibang unit at saka ko ibenta ang unit ko para may pambayad ako. Kaso sabi niya ay kakatapos lang daw ng groundbreaking nung isang araw. Di ganun din, 2 taon pa din ang hihintayin ko. Sabi niya na baka raw kayanin na maitayo sa loob ng 1.5 taon. Anong diferensya ng kalahating taon, 1 taon, mahigit pa rin akong magtitiis. Pag nagkataon, papadudot. Bigla akong naisip, bakit ako ang aalis? Dapat si Eli ang umalis. Kaya sabi ko sa sarili ko na ako ang mambubwisit sa kanya, papadudot. Para siya na ang magkusang umalis sa kondo niya. Pero kailangan kong paghandaan ang mga naiisip kong plano ng panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naghanda ako sa plano ko, ang Operation Itaboy ang Unggoy. Yun po talagang naisip ko. Kaya isang araw pagkatapos kong mag-gym, kahit kaka-grocery ko pa lamang ay buwaba kaagad ako sa convenience store at namakyaw ng mga madadagdag pa na makakain para sa weekend. Magkukulong ako habang binubuo ang plano ko. Maski pagpapadeliver ay hindi ko gagawin para hindi ko buksan ang pintuan. Kasi second day pa lamang ako na ang... Kaso nga lang second day ako na ang sumuko. Nakakabato sa loob ng unit. Ayoko din na kasing sumilip sa veranda at baka magkataon na sumilip din itong si Eli sa veranda niya na katabi lang ng sa akin. Kaya ayon, lumabas na din ako ng unit at naglakad papunta sa may rooftop. May parang maliit na parke kasi sa rooftop ng condo building. Salamat naman at wala si Eli doon kaya nakapagpahangin ako ng maluwag. Pakiramdam ko kasi ang sikip ng mundo pag nakikita ko si Eli. Matapos sa rooftop ay nagkape ako sa ibaba. Wala din po si Eli. Sumilip ako sa gym at wala rin doon si Eli. Naisip ko na nananadya kaya siya na porke hindi ako pumunta sa mga lugar na yon ay hindi rin siya nagpupunta. Pero 2 araw ang lumipas ay hindi ko pa rin nakita si Eli. Minsan ay nilakasan ko ang loob ko. Itinapat ko sa pinto niya ang tenga ko at pinakinggan kung nasa unit nga ba niya itong si Eli. Kasi wala akong madinig. Napaisip ako kung nasaan na nga ba siya. Kahit naman buwisit ako sa kanya ay ayaw ko naman na mapahamak siya, papadudot. Aba, himala, walang tao. Usually pag ganitong oras may mga tao na dito eh. Wala rin si Eli. Nasaan na kaya yun? Ang tagal ko nang di nakikita. I-report ko kaya? Baka nasa loob lang yun ng unit niya tapos may nangyari sa kanya. Ay, ano ba itong iniisip ko? Saka bakit ko ba kinakausap ang sarili ko? Epekto yata ito nung ilang araw kong pagkulong sa bahay. Ay... Anyway, mag-e-enjoy ako dahil solong-solo ko ang pool. Makaupo na nga muna sa poolside. Ayan, dito sakto may araw. Maganda pa magpa-araw.
Huy! Nakakahiya ka kung makasigaw ka. Sira ulo ka? Saan ka dumaan? Sabi na nga ba may sa demonyo ka eh. Anong saan ako dumaan? May daanan dyan sa ilalim ng pool? Ano? Bakit ka nasa ilalim ng tubig? Sumisisid ako. Maganda sa langsang pagsisid. Kanina ka pa dyan? Oo, Bakit hindi ka pa nalunod? marunong akong lumangoy. Ikaw hindi, di ba? Pakialam mo. Saka bakit alam mo yan? Anong bakit? Hindi ba pag nagsiswimming tayo dati, para kang tuko kung makakapit sa akin dahil takot ka sa malalim? Ewan. Totoo naman. Tapos pag iniwan kita, nandun ka lang sa gilid ng pool nakakapit, para kang talaba. Huwag kang epal. Ilang taon na yon, no? Ibig mong sabihin marunong ka ng lumangoy? Pakialam mo. Patingin nga. Ano ko, uto-uto? Hindi ka pa rin marunong lumangoy. Umalis ka nga sa harap ko. Oh, bakit ayaw mong ipakita? Wala kang pakialam. Ayaw pa kasing aminin. Bumalik ka nga sa ilalim ng tubig. Bukas ka na umahon. Gusto mo ba? Sinong gusto ko? Ako. Ano? Ako ba ang gusto mong sumisid at bukas na aahon? Malamang, ikaw lang naman ang nandyan eh. Sige. Anong sige na naman? Sige, gagawin ko. Anong gagawin mo? Sisisid nga. Bakit nagpapaalam ka pa? Bahala ka. Wala akong pake. Sige, sisisid na ako. Bukas na ako aahon. Bye! Ang tagal naman. Eto na, paalam. Nagpaalam pa. Ano bang pakialam ko sa kanya? Kahit hindi pa siya umahon, wala akong pake-alam. Ha? Makapag-sunbathing na nga lang? Teka, ilang minuto na. Hindi pa rin umaahon yung unggoy. Teka, nasa na yun? Naku, Eli! Eli! Nalulunod na yata! Eli! Saklolo! Uy! Anong nangyayari? Ano ba yan? Ay! Buisit ka talaga! Bakit? Anong ginawa ko? Wala! Buisit ka! Bakit ka humingi ng saklolo? Sinong humihingi ng saklolo? Kung ano naiisip mo? Akala mo nalunod ako, no? Nag-alala ka sa akin? Ilusyonado ka? Uy, nag-alala sa akin. Hindi ka titigil? Ha? Ay! Saklolo! Nalulunod ako! Tulungan mo ako! Sandali, huwag kang pumalag. Halika na dun. Ayan. Hayop ka! Nakita mong nalulunod ako! Hindi ka kagad sumaklolo! Kailangan pa kitang tawagin! 5'6" ka, di ba? 4 feet lang yung binagsakan mo. May 1 feet 6 inches ka pa. Paano ka malulunod? Saka akala ko ba marunong ka ng lumangoy? Wala kang pakialam! Diyan ka na! Papadudot na pahiya ako. Hindi ko alam kung papaano magpapalusot kasi pahiyang-pahiya po talaga ako. Nalaman ni Eli na hindi pa rin ako marunong lumangoy at isa pa'y baka nadinig niya na nag-aalala ako noong akala ko ay nasa ilalim siya ng tubig. Baka kung anong isipin noon. Nabanggit ko na ang plano, ako sana ang mambubwisit sa kanya pero bakit mas nabubwisit ako? Malay ko po bang mababaw lang pala ang binagsakan ko? Nagpanik po kasi ako. Gusto ko pa namang lumusong sa pool noong araw na yon kaso'y napahiya nga po ako. Habang nasa banyo ay napaisip tuloy ako na bumili na lamang ng bathtub para doon na lamang ako lulubog sa tubig pag gusto ko. Safe pa pag ganon kasi hindi ako malulunod. Ang tagal kong pinagplanuhan kung paano ko siya buwisitin mas ako pang nabuwisit. Sa sobrang pahiya ko ng oras na yon ay parang nilamig ang buong katawan ko. Dahil doon ay naligo ako ng hot water at naisip kong magkape. Kaso'y wala na pala akong kape.
Kapeng-kape na ako kaya napilitan akong bumili sa convenience store sa ibaba. Pagbukas ko ng pinto, tiningnan ko muna ang paligid kung nandun si Eli. Sakto na wala siya kaya ayon, agad akong tumakbo sa elevator at bumaba na. Papuntang convenience store ay nadaanan ko ang coffee shop kaya naisip kong doon na magkape. Pagkatapos bibili na lamang ako ng grocery matapos kong mananghalian. Mas marami pang choices ng kape sa grocery kesa sa convenience store. Hindi ko akalain na may mangyayari sa aking simpleng pagkakape ng mga oras na yon, Papa Dudut. Matikman nga ang kape dito. Ano kayang lasa nito? Ay, makaupo na muna at mainit tong kape. Grabe naman ang init sobra nitong kape. Parang kinabukasan pa pwedeng mainom. Hipan ko nga. Ay! Ha! Ikaw na naman! Grabe ah. Ang laki nitong kondo pero nahahanap mo pa rin ako. Anong nahahanap? Kapal ng mukha mo. Bakit nalaman mo na nandito ako sa coffee shop? Kung alam ko lang na nandito ka sa coffee shop na to, sana sa ibang coffee shop na lang ako pumunta. Kaso nga, nandito ako at nandito ka rin. Bakit pa dito ka pa nagkakape? Wala ka bang kape sa unit mo? Bakit inaalam mo? Sira ulo, hindi ko inaalam. Sinasabihan kita na bakit kailangan mo pang dito magkape. Bakit naman hindi? Ay, ano bang sumpa to? Ano yun? Wala. Lilipat na lang ako ng upuan. Oh, bakit ka umupo uli? Walang bakante. Oh pues, diyan ka na. Hindi naman ako madamot. Natural, bakit may pagdadamot ang mupo ako dito? Sa'yo ba tong coffee shop? Actually, nag-i-inquire ako na baka pwede kong bilhin tong buong coffee shop. Hambog! Huwag kang mag-alala. Pag akin na tong coffee shop, libre na ang kape mo araw-araw. Oras-oras, hanggang manginig ka. Buisit ka? Hindi ako hihingi ng kape mo. May sarili akong pera. Discount na lang. Kahit 800% discount pa yan. Ayoko. Sige, ikaw rin. Talaga? Okay, sige, toast na lang tayo. Toast mo mukha mo. Parang bata naman to. Bata pa talaga ako, no? Okay. Marami ka bang nainom? Nakita mo nang hindi ko pa nahihigop at mainit? Palibasa ikaw, punong-puno ng kalyo yung bibig mo kaya hindi ka napapaso. Daming sinabi ah. Pasikat ka kasi, may masabi ka lang. Tinatanong ko lang naman kung marami kang nainom. Hindi pa nga ako nakakahigop oh. Hindi naman yung kape ang tinatanong ko. Ano? Yung tubig sa pool. Marami ka bang nainom kanina? Bastos ka talaga! Hindi magandang biro yan ha, muntik na akong mamatay. Nakakatawa naman yun. Biruin mo ilalagay sa puntod mo. Nalunod sa 4 feet na pool. Demonyo ka talaga, pati yan ginagawa mong biro. Pero may nainom ka ngang tubig sa pool. Wala kang pakialam. Sana lang wala. Kasi umiiyak ako sa pool eh. Baboy ka talaga! Yak! Biro lang. Bakit ko naman gagawin yun? Kasi nga baboy ka. Hindi ako baboy ah. Sira ulo. Biro lang. Tigilan mo ako ha. Okay, tahimik na ako. Change topic na. Anong change topic? Bakit? Sino may sabi na kakausapin kita? Hindi mo ako kakausapin? Kahit kailan. Kahit may tanong ako, hindi mo ako sasagutin? Hindi. Sinagot mo ako. Alam mo, manahimik ka na lang dyan ha. Uubusin ko lang tong kape ko at mag-grocery pa ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon na enjoy tong kape ko. Doon ka humarap sa kabila. Bakit ako haharap dun? Andito yung mesa. Che! Ha! Ang lamig na nitong kape! Buisit! Kausap ka kasi ng kausap sa akin eh. Buisit ka talaga. Ha! Baka alis na nga. See you! Siyuhin mo mukha mo. Papa Dudut, ako ang nagplano pero mas nauna siyang buwisitin ako. May sumasapi atang maligno sa unggoy na yon.
Sayang yung kape ko at naiwan ko sa table ko kaso ay ayoko nang bumalik kaya hinayaan ko na lamang. Mula sa grocery ay nag-iisip ako ng paraan kung paano kusang aalis si Eli sa unit niya, Papa Dudut. Bago ako makapasok sa unit ko ay lumabas ang matandang babae sa katabing unit ni Eli. May biglang pumasok sa isipan ko na plano. Sa wakas ay makakabawi na rin ako. Kinaibigan ko muna yung matandang babae at saka ako sumegway sa plano ko. Binigyan ko ng babalang matanda na masama ang ugali ng katabi niyang unit. Sinabi ko kahit tingnan ay huwag niyang gagawin. Pinag-ingat ko siya na baka bigla siyang kausapin kasi patuloy lang si Eli sa paghahanap ng mabibiktima. Dapat ay alam niya kung paano ipagtanggol ang sarili niya. Sumang-ayon ang matanda sa lahat ng sinabi ko. Kaya nung gabi ay para akong nanalo sa beauty contest, Papa Dudut. Sobrang gaan ang pakiramdam ko. Para akong palipad-lipad sa outer space, sa wakas ay nakaganti din ako kay Eli. Naisip ko na sunod kong bigyan ng babala yung ibang mga nakatira sa floor namin. Kung maaari nga lang, Papa Dudut, sana hindi lang sa floor namin kundi sa buong building. Hindi na ako makapaghintay ng mga oras na yon na makita kung ano ang magiging reaksyon ni Eli sa nagawa kong plano laban sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinabukasan ay napakaganda ng gising ko. Kung sakaling makita ko man si Eli ay matatawa na lamang ako. Kaya matapos akong magayos sa unit ay binala kong lumabas para mamasyal. Noong palabas na ako, bukas ko ng pinto ay parang may dumaan na nakalampas na sa harapan ng unit ko. Pagtingin ko ay si Eli pala yung dumaan kasama ang matandang babae sa katabing unit niya. Buhat-buhat ni Eli ang mga dala ng matanda. Masaya silang nagtatawanan at parang ang gaan-gaan ng loob ng matanda kay Eli. Panay naman ang pagpapatawa ni Eli kaya tuloy lamang sa pagtawa ang matanda. Papa Dudut, ayoko munang maniwala na nasira ang plano ko pero sasampalin ko na sana ang sarili ko para magising ako sa katotohanan na nakuha ni Eli ang loob ng matandang kapitbahay niya. Nadinig ko na sinabi ng matanda kay Eli na hindi naman pala masama ang ugali niya gaya daw ng sinabi ko. Nang marinig ni Eli yon ay napalingon siya sa unit ko. Sa sobrang takot ko na makita niya akong nakasilip ay naisarado ko ng malakas ang pintuan ko na siguradong umalingaw-ngaw ang ingay sa buong hallway. Papa Dudut, nasira na naman ang plano ko. Naunahan na naman ako ni Eli sa mga hakbang ko para makaganti sa kanya. Wala na ata akong magagawa pa kaya sinabi ko na lamang sa sarili ko na ituturing kong multo si Eli. Kahit makasalubong ko siya, iisipin ko na lamang na transparent siya para tatagos na lamang ang tingin ko sa kanya. Yun nga po ang ginawa ko ng mga sumunod na araw at napansin ko na parang naiinis si Eli sa ginagawa ko. Sa wakas ay nagtagumpay din ang plano ko. Hindi ko na nga siya pinapansin na bubwisit pa siya sa akin dahil doon, Papa Dudut. Parang ang bagal nitong elevator ngayon. OMG! Si Buisit! Pasalubong sa akin! Okay, Joanne. Relax. I-invisible mode mo siya. Hi, Joanne! Ano yun? Nakakatakot naman tong hallway na to. Parang may nagsasalita. Uy, huwag kang magbiro ng ganyan. Ay nako, makauwi na nga. Nakakatakot, may nagsasalita. Okay na, Joanne. May ilaw na.
May ilaw na. Pwede ka nang bumitaw sa pagkakayakap mo sa akin. Bastos ka talaga? Ha? Bakit naman ako naging bastos? Bakit mo ako niyakap? Nakakatawa ka naman. Hindi ako nagbibiro. Hindi kita niyakap. Bakit magkayakap tayo? Kasi niyakap mo ako sa sobrang takot mo. Biro ka kasi ng biro na may multo tapos ikaw din ang matatakot. So pinlano mo to? Ano na naman ang pinlano ko? Na kapag nagsabi ako na may multo yata dito, ipapapatay mo yung ilaw. Alam mo, magpatingin ka na. Bakit ako magpapatingin? Saka sapat na yung mga tumitingin sa akin. Sino naman ang mga tumitingin sa'yo? Excuse me, madami. Pati multo. Parang ikaw na ang nananadya niya na. Nakakailang yakap ka na. Kapal mo, 2 beses lang. Bilang mo? Ewan, San ka ba galing? pakialam mo. May sasabihin kasi sana ako. Hindi ako interesado. Okay, sige. Tungkol sana sa'yo. Di bale na, hayaan mo na lang. Gumagawa ka na naman ng kwento ha? Kalimutan mo na. Kita mo na, wala naman. Mapaggawa ka kasi ng kwento. Sige, aalis na ako. Sandali! Bakit? Tungkol saan ba yun? Hayaan mo na. Huwag kang maarte. Hindi ka naman interesado, di ba? Tinatanong ka nga eh. Oh, bakit galit ka? Sino ba naman ang hindi maiinis sa'yo? Ang dami mong arte. Ako pa ang maarte. Sinong maarte? Ako? Wala akong sinasabi. Umalis ka na nga sa harap ko. Okay. Hoy, Ano na naman? hindi mo pa sinasabi yung sasabihin mo. Binitin mo pa kasi. Pinapaalis mo na ako, di ba? Sabihin mo muna, tapos saka ka umalis ng habang buhay. Sobra ka naman. Huwag ka nang umarte. Sabihin mo na. Nanggigigil na ako sa'yo. Galit na galit? Aray! Arte mo, ang hina-hina ng paghampas ko eh. Masakit naman talaga. Mas masakit ang pagtaksilan kesa hampasin. Sino na naman ang nagtaksil? Sabihin mo na! Huy, boses mo. Nakakaya sa mga taga-ibang unit. Sabihin mo na! Si Lola Precious. Sinong Lola Precious? Hindi mo siya kilala? Tinatanong ko nga. Yung lola na nakatira sa tabi ng unit ko, na kinausap mo at sinabi ang masama akong tao. Tumahimik ka na nga. Bakit daw? Imbitado raw tayo sa 84th birthday niya, dyan sa unit niya. Magluluto siya. Okay na, sige, paalam. Umalis si Eli nang hindi binigay ang detalye kung kailan at anong oras ang selebrasyon kaya nadagdagan na naman ang inis ko sa kanya. Kaya ako na ang kumato kay Lola Precious. Precious po pala ang pangalan niya, hindi ko na itanong dati kasi mas inuna kong siraan si Eli. Sinabi po ni Lola Precious na sa darating na Sabado raw ang selebrasyon. Kaya sinabi ko na darating ako. Wala akong maisip na iregalo sa kanya kaya bumili na lamang ako ng paborito kong stuffed toy, isang pink na teddy bear dahil sigurado naman na hindi niya ito lalaruin ay bumili ako ng maliit lang para pwedeng pang display lang. Sabado pumunta ako. Pag doorbell ko ay Diablo ang nagbukas. Nandun na, nauna pa sa lahat. Wala pang ibang bisita, nandun na siya. Nang makita ko ni Lola Precious ay masaya ito at niyakap ako. Inabot ko ang regalo ko at hindi ko na binalot. Tuwang-tuwa siya kasi para daw anak nung regalo ni Eli Papadudot. Muntik akong sumabog nang makita ko ang regalo ni Eli na teddy bear na kapareho ng regalo ko. Pero mas malaki yung kanya. Napakayabang talaga ng taong yon kahit na kailan. Pati regalo ko ay gusto pang higitan, Papadudot. Pinagtabi pa ni Lola yung 2 stuffed toys. Masaya siya sa mga natanggap niya. Sa kanya sinabing simulan na namin ang kumain. Nagulat ako na bakit kakain na ay wala pang ibang bisita. Yun pala ay kami lang talaga ang imbitado, Papadudot. Hindi naman daw niya kasi kilala o nakikita ang ibang mga kapit unit namin. Kaya yung nakilala niya lang ang in-invite niya. Medyo awkward sa pakiramdam kasi 3 lamang kami doon pero para naman kay Lola ang tanghaling yon. Kaya tiniis ko na makasama ang Diablo.
Saka nagkwento si Lola sa mga bagay na naikwento sa kanya ni Eli tungkol sa aming dalawa dati. Pulang-pula sa hiya si Eli at bago natapos ang tanghalian ay umalis kaagad si Eli dahil may meeting daw siya. Kami na lamang ni Lola Precious ang naiwan. Sinamantala ni Lola ang pagkakataon na yon. Bigla niyang sinabi sa akin na mahal pa rin daw ako ni Eli at hindi raw nawala yon. Hindi rin daw totoo yung iniisip ko na nagtaksil si Eli dati. Buong magdamag akong hindi nakatulog sa mga sinabi ni Lola. Kinabukasan umaga noon, Papa Dudut, inaabangan ko si Eli na buksan ang pinto ng unit niya at lumabas sa hallway. Nang buksan niya ang pinto ay nakita niya akong nasa hallway na tila hinihintay siya. Isasara na sana niya ang pinto noon, buti nahabol ko pa siya, Papa Dudut. Eli! Ha? Saan ka pupunta? Bakit babalik ka sa loob? May nakalimutan ako eh. Nagmamadali ka ba? Sana? Mag-usap tayo. Ha? Bakit? Tungkol saan? Bakit pa ganyan ka? Parang di ka mapakali. Kasi... Kasi ano? May ano kasi. Alam mo, huminahon ka nga. Hindi ako galit. Ha? Oo, Hindi ka galit? hindi nga. Totoo ba yan o bumubuelo ka lang? Totoo nga. Okay. Anong okay? Ha? I mean, okay na hindi ka galit. Kaya huminahon ka na. Okay na rin ako. Mabuti. Pwede na tayo mag-usap. Tungkol saan? Tungkol sa mga sinabi mo kay Lola Precious. Nako, wag mo nang intindihin yun. Nagbibiro lang yun. Seryoso siya. Sigurado ako dahil alam niya yung buong kwento. Pasensya ka na. Siya lang kasi ang nakausap ko eh. Pero hindi naman siguro ipagkakalat ni Lola Precious yun. Saka wala naman akong sinabing masama. Tumigil ka nga. Sorry. I mean, tumigil ka nga ng pagkaaligaga. Akala ko nakarelax ka na. Ha? Relax na ako. Gusto ko lang maging totoo ka sa lahat ng pag-uusapan natin. Oo. Nagtaksil ka ba sa akin o hindi? Kahit isipin, hindi ko ginawa yun. Bakit ba tayo napunta sa hiwalayan? Hiniwalayan mo ko. Hindi mo kasi ako kinausap para mas maliwanagan ka. Nagbuo ka agad ng konklusyon sa isip mo na nagtataksil ako. Masyado mo naman akong dinikdik. Sabi mo gusto mong maging totoo ako. Oo nga. Pero paano mo nalaman yung tungkol sa dahilan ko? Nakausap ko ang kaibigan mong si Chona. At sinabi niya na yun ang dahilan na sinabi mo. Kaya mo ako iniwan. Gusto ko lang sabihin sa'yo ngayon na si Baby ay Baby talaga ang pangalan. At hindi ko siya baby. Tsaka kaya kami magkikita dahil alahera siya. At sa kanya ako bibili ng wedding ring. Huwag kang magalit kay Chona. Nagkwento lang siya pero hindi ko siya napilit na sabihin sa akin kung nasan ka. Kasi hindi niya talaga alam kung nasan ako. Wala akong sinabihan. Gusto ko noon na madetach muna sa mga kakilala ko para walang alaala mo. Sobrang sama ng loob ko nun. 12 taon tayong magkasama tapos sa isang iglap kinaya mo akong iwan. Kung alam mo lang kung gaano ako nagdusa sa pakikipaghiwalay sa'yo. Na-realize ko na mali yung ginawa ko kasi mahal na mahal kita. Oo, tama ka nga. Mali ang gumawa ako ng konklusyon nang hindi ko inaalam ang totoo. Sa sobrang pagmamahal ko siguro kaya nasaktan ako at hindi na ako nag-isip. Hayaan mo na. Kalimutan mo na yun. Total, matagal naman na yun eh. Humihingi ako ng tawad sa iyo ngayon. Sana mapatawad mo ko. Matagal na kitang napatawad. Talaga? Ganun kita kamahal. Salamat. Nung nakita nga kita dito, natuwa ako. Kaso galit agad ang isinalubong mo sa akin. Pasensya ka na. Nabigla ako nung unang pagkikita natin eh. Dahil ayoko mapahiya kaya pinangatawanan ko na lang, nagalit pa din ako sa'yo. Ibig mo bang sabihin kahit inaaway mo ko, hindi ka naman talaga galit? Oo,
Sabi ko nun mali ang ginawa ko pero matapos akong kausapin ni Lola Precious, napahiya ako. Kasi inulit ko pa din pala yung mga maling ginawa ko sa'yo dati. Okay na. Hayaan mo na. At least maliwanag na ang lahat. Sana lang napaaga ang pagtatayo nitong kondo para matagal nang naayos ang di natin pagkakaintindihan. Oo nga. Sana noon pa lang kapit unit na natin si Lola Precious. Para nakausap mo siya noon pa. Oo nga. So paano? Wala na tayong problema ha? Wala na. Ay, salamat naman. Oo, salamat naman. Sige, mauna na ako. Sige, mag-ingat ka. Papa Dudut, sa wakas ay naayos na ang matagal ng pagkakamaling nagawa ko. Opo, aminado po ako na ako lang ang may kasalanan sa paghihiwalay naming dalawa. Mabait po talaga si Eli, sa 12 taong magkasama kami ay kilalang kilala ko siya. Wala siyang nagawang mali sa akin kaya nga po napakasama ko nang magalit sa kanya nang hindi pinakikinggan ang sasabihin niya. 3 taong walang usap at hindi nagkita. 3 taon akong umiwas at nagtago. Inaamin ko po ang lahat ng pagkakamali ko, Papa Dudut, at umalis na po ako sa unit ko. Hindi na po ako doon nakatira at pinapaupahan ko na lamang po ang unit na yon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay dito na ako nakatira sa unit ni Eli. Nagkaayos po kami at ngayon ay pinagpatuloy ang naudlot na pagsasama at pagmamahalan namin. Masaya kaming dalawa at nangakong pag-uusapan ang lahat at wala nang palalakihin pang mga alitan. Na sana'y huwag nang mangyari yon, yun naman po ay kung sakali lamang. Nagplano na rin po kami ng aming kasal at tuloy na po yun. At kasama sa aming pagpaplano ay ang aming magiging ninang na si Lola Precious. Halos araw-araw ay iniimbita namin si Lola Precious para sa amin po mananghalian para mapag-usapan namin ang mga magiging plano sa nalalapit na kasal namin. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking masayang kwento. Salamat po sa Barangay Love Story sa pagkakataon na ibinigay sa amin para may bahagi ang aming kwento sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Joanne. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever